Lala. Ito talaga yung kampanya natin, mga tungkulin na hindi natin inaasahan yung mga lumang buhay natin. Pero tayo pala ay takdana ng ating Panginoon. Amen? Kaya praise the Lord at pinasasalamatan ko na hindi niya ako pinababayaran. May nararamdaman ka man, pero andyan yung ibala ng kagalingan. Siya ang ating dakilang doktor pinangawakan ako natin yan. At taglay natin yung ating pagtitiwala sa Kanya dahil sa ating matibay na pananampalataya at pag-ibig. Amen? God is good? All the time. All the time. God is good. God is good? All the time. All the time? God is Maraming good. palakpak! Tayong lahat ba ay nagagala? Amen. Pakita nyo naman po yung mga ngiti nyo. Parang seryoso tayo. Amen? Diba? Kailangan pag tayo ay may pa-seminar o pagtitipon na ganito, pa-klase, na itinatakda na ating amang nasa langit, lagi tayo masaya. Nariyan lagi ang ating mga ngiti. Laging nariyan ang ating kagalakan sa puso at yung kalakip na pag-ibig na itinanim na sa atin, sa bawat isa sa atin, sa ating mga puso na looban ni Amang Yahweh. Amen? Amen. Okay ba yun, mga kapatid? Amen. Amen. So, ang ating tatalakayin uli ay yung pagpapalago. Paano tayo lalago? Diba? Malaking katanungan, malaking question mark. Paano tayo lalago? Na tayong lahat ay narito na. Nabautismo na sa apoy. Sa Holy Spirit na sa atin ako ang Holy Spirit. Siya na yung ating gabay at patnubay. Paano tayo lalago sa mga kapangyarihan na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin? Siyempre, kailangan natin po, una sa lahat, ang komunidad o ang community. Dahil hindi tayo pwede maglilingkod na nagsusulo. Kailangan natin ang mga kapatiran. Kailangan natin ang karamay, katulong. Ito na komunidad na ito ang dadamay. Ito ang tutulong sa atin. Ano man mga pagsubok na pahintulutan ng Diyos, pagdating ng takdang panahon, hindi pwede na walang pahintulutan ng Diyos kahit tayo ay mga tagapaglingkod niya na. Amen? Tayo ay narito pa sa mundo, ibabaw. Naglalakbay na kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya, paano tayo lalago? Siyempre, tayo ay makikipag-fellowship, makikisa. Sasali tayo sa community ng charismatic, lalo-lalo na tayo mapapalad tayo ng mga graduate na sa charismatic. Hindi na tayo maghahanap ng ibang community. Dahil ito ay kinumpleto na ni Amang Yahweh. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. May tumututol ba? Joke lang. Wala nang tumutol kasi alam na natin, ipinapaliwanag na sa mensahe ng ating napapakinggan sa tuwing tayo nakikipagtipan kay Amang Yahweh. Diba? Amen. Napakapalad natin. Dahil hindi na tayo maghahanap na community na sasalihan natin. Dahil ito na lang. Andito na tayo, bakit aalis pa? Bakit ba lalayo pa po tayo, mga kapatid? Narito na yung komunidad na pinangalagaan niya, pinamahalaan niya. Siya na mismo ang namamahala. Hindi tao ang namamahala dito, kundi ang Diyos mismo. Si Amang Yahweh mismo. At tunay na yung mga kapangyarihan na yan, siyempre, ipagkakatiwala natin sa Kanya na ito'y Kanyang palalaguin. Amen? Hindi tayo mapapansun dahil marami siyang katuruan sa pamamagitan ng Kanyang mga katuruan at aral na sino ba ang may regalo na ng speaking in tongue? Oh, mga kapatid, sino ba ang nakatanggap na? Wala pa. Yung iba mayroon na po. O, di ba? Huwag na itago.
Huwag din yung itatago yan. Gamitin natin yan sa mabuti para tayo ay biyayaan ng Diyos. Amen? Amen. Dahil, syempre, kapag hindi natin yan ginamit, sayang. Papaano tayo magkakamit ng mga himala at grasya na nagmula kay Amang Yahweh? At kapag tayo may speaking in tongue, dito may interpretation na. Di ba po? May interpret na. Mauunawaan na natin na tayo ay may mga speaking in tongue kung ano yung sinasabi natin sa lingwahe na makalangit. Dahil may interpreter na eh. O, di ba? Pero sa iba, wala pa po. Kaya, yung iba naman na mayroon ng speaking in tongue, hindi nila mauunawaan. Kasi nga, walang interpreter. Eh dito, mayroon na. Di ba po? Kaya, dapat, kapag tayo ay mayroon ng speaking in tongue, dapat, dadalo tayo na, makiisa na tayo, para tayo ay hindi mabansot. Hahanapan tayo ng bunga ng ating Panginoon. Hahanapan niya tayo ng mga bunga na dapat tayo ay mamunga ng sagana bilang isang puno. Di ba po? Kapag araw-araw nakakapakinig tayo ng mabuting balita, yung kanyang mga aral at katuruan, siyempre, lalago tayo, madaragdagan ng ating kaalaman at karunungan, madaragdagan ng ating kapangyarihan. Hindi tayo kaawa-awa. Bagkus, lalo, madaragdagan ng ating mga biyaya. O, di ba? Ganun yun. Kaya, huwag nating hayaan na mauwi sa unang buwan, praise the Lord. Pangalawang buwan, praise the Lord. Pangatlong buwan, praise the Lord. Kasi hindi na dumadalo. Hindi na nakikiisa sa fellowship. Hindi na dumadalo sa charismatic community. Kaya, paano? Madaragdagan yung mga kapangyarihan na yan. Paano tayo mamumunga kung walang pagdidilig? Walang karagdagang vitamina. Hindi na aarawan, hindi na sisikatan ng araw, hindi na didiligan ang salita ng Diyos. Ay, naku, baka mamatay yan. Hindi na mamunga. Baka ni pamulaklak, hindi na mamulaklak. Ano po, mga kapatid? Kaya, kanal ni Amang Yahweh na tayong lahat ay lumago, hindi mababanso. Amen? Kasi di ba masarap kaya na magpuri tayo sa Diyos? Na yung ating mga kapangyarihan ay gamitin natin sa mabuti. Huwag natin ibaon. Para tayo ay pagkatiwalaan pa na mas marami ng ating Panginoon. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Naunawaan ka natin, mga kapatid. Kung bakit tayo laging nagpapaklase. Para ma-renew yung mga graduate noon na hindi na nakakadalo sa ganitong piging na itinatakda ni Amang Yahweh. Dahil piging ito ni Ama. Hindi natin kung gawain. Tayong lahat dito ay pinamamahalaan niya ang bawat isa sa atin. Kaya mas masarap kapag ang Diyos ang mamahala, hindi tao. Amen? Iba ang pamamahala ng tao kaysa sa pamamahala ng Diyos. Amen? Lakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Pangalawa, paano tayo lalago? Yung sakramento, katulad na tayo ay magsimba. Mangumpisal kapag may mga mortal sin. Kiisa doon sa, siyempre, mangungulo. Ano po? Diba? At yung naalala ko yan noon na pagpapahid ng Santo Ulyo. Karamihan sa atin, walang may alam sa pagpapahid ng Santo Ulyo. Lalo na doon sa may mga karamdaman. Ang sabi nila, ay, may pari. Yung kapitbahay namin, naroon, may pari na nandoon. Ang alam nila, mamamatay na. Hindi po yun. Kapag tayo ay tumatanggap ng Santo Ulyo na may mga karamdaman, ito'y makakatulong na magpagaling ng ating karamdaman, magpagaan ng ating karamdaman,
Amen? Hindi ibig sabihin mamamatay na yun kapag tumanggap na ng Santo Ulyo. Kasi yung ng langis, pagpahid mo. Oh. Mabilis ang recovery. Kumbaga, tulong pang-spiritual na malaki ito sa ating buhay. Dahil karamihan sa atin, mga marites, hindi na uunawaan, nagmamarites na. Hindi mo na alamin kung ano ang ikabubuti ng Santo Ulyo. Pagpahid ng langisan o ng may mga sakit at karamdaman. Oh. Hindi pa man mamamatay yung tao, sinasabi na mamamatay na. Dahil may paring na nagpahid ng langis. Di ba po? Masama yun na tayo ang magsasalita na wala naman tayong alam. Kasalanan din po yun siguro ang alam ko. Dahil mahirap na tayo ang magsalita na walang alam. Dapat alam natin kung ano ang sinasabi natin, kung ikabubuti ba ng tao o ikakasama o magiging kasalanan nung nagsasalita. Kaya tayo ng mga Martes, ingat-ingat po. Di ba po? Tabi-tabi po. Na ipinaliliwanag ko lang po kasi ako noon hindi ko rin po yan alam. Elementary ako, high school ako, naririnig ko lang yan sa probinsya. Magkanon. Pero nung nandito na po ako, lalo na nung nandito na ako sa Maynila at saka sa Charismatic, doon ko natutunan mabuti ang pagpahid ng langis. Yung tinatawag na Santo Ulyo, ang pagpapahid ng langis ng pari doon sa may mga sakit at karamdaman. Amen? Maliban kung humihingi na rin ang kumpisal. O di ba po? Ang kumpisal. Kasi tulong yan sa mga may sakit at may karamdaman. Malaking tulong po yan, mga kapatid. At ito ay nagbibigay kagalingan, hindi kamatayan. Di ba po? O, maliban siguro kung oras na talaga din. Dahil ang Diyos naman ang nakakaalam ng lahat po sa atin. Di ba po? Yun ang mga sakramento na kailangan natin sa ating buhay. Para tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya. Yan ang mga sangkap ay papa. Mayroon pa po ang ministry, number 3. Kailangan tayo ay magiging prayer leader. Katulad natin dito, isang ministry ito ng mga charismatic. Kapag isa ka dito na prayer leader, prayer warrior, diba po? Lagi kang ikaw ang mamumuno sa pananalangin araw-araw. Diba po? May mga katulad ng ating kapatid, Sister Venus. Isa siya sa prayer leader para sa San Rosario ni Mama Mary. Opo, siya nag-lead. At magiging divine therapist, prayer leader, prayer healer, vanguard. Di ba po, pag may nag-lay hands, nagpapangguard tayo sa likod. Oh. Prayer vanguard o prayer warrior. Ganun. Tayo ang nagpapalaya sa mga salot ng mga trahedya para hindi dumating sa ating lugar. Mga prayer warrior po. Kailangan din po yun sa ministry. Isang ministry ng charismatic na mga prayer warrior. Ganyan. Prayer leader. Yan ay kailangan natin. Katulad ni Sister Tess Juan Kilang. Siya ay isang divine healing touch therapist. Diba? Katulad ni Brother, na pinagkalooban sila ng kapangyarihan sa kamay upang magpagaling ng may mga karamdaman. Masamang espiritu man ang nagbigay noon, o natural disease. Ang mahalaga, sila'y pinagkatiwalaan ng Diyos na mga divine therapist. Amen? Amen. At yan ay nasa ministry natin na charismatic. Amen? At ang pang-apat, yung prayer life, yung araw-araw na ating ginagawa. Diba, may morning prayer tayo, may 3 o'clock prayer, divine mercy,
may midnight prayer tayo. Eh dito tayo, di ba? May 6 o'clock prayer. O yung may pananambahan, mga ganun. Na kasama po yan sa ating prayer. At prayer in action. Na mananalangin tayo na may paggawa. Hindi yung puro lang sa salita. Kailangan may kasabay na gawa. Kasi yun ang buhay na pananampalataya. Amen? Yan ang mga sangkap para tayo ay lumago. At tungkulin. 4 ay 5. Yun, tatlong T. Time, treasure, talent. Dapat buong puso natin pagsumikapan at ibigay natin ang ating talento. Kung ang talento mo ay prayer evangelist ka, tagapagpahayag ng mabuting balita, o ikaw ay Kumanta. sa pag-awit, bali sa group, music ministry. Sa abot naman ng makakaya mo, natulong sa community, yung pagbibigay mo ng pusang loob, hindi sa pilitan, may kagalakan, may pag-ibig, at buong puso mong iniaalay yan para kay Amang Yahweh. Yun, mga tungkulin natin yan na nararapat natin gampanan bilang mga tagapaglingkod para tayo ay lumago. Naglilingkod ka nga, kuripot ka naman, sarado lagi ang palad mo. Paano natin matatanggap yung grasya kung palaging sarado? Kailangan bukas palad tayo. Huwag tayong manghinayang sa ating ibibigay dahil babalik naman ang Diyos ng makakita. Ilang ulit, siksik-liklik na pagpapala yan. Dahil alam naman ng Diyos ang ating kakayanan kung saan hanggang saan. At tunay na mauunawaan na tayo. Ano yan lagi ang kanyang tulong, awa at kabal. Siya ang Diyos ng maawain, siya ang Diyos ng kalusan. Siya ang Diyos ng lahat. Paano tayo babaguhin? Paano tayo mababago kung hindi tayo susunod sa kanyang kalooban? Wala tayong makakamit na mga malat ng pagpapala. Amen? Ganun din ang ating mga mahal sa buhay. Kasi sabi nga, isa nga na malipod sa isang sambayan, rin na natin mo. Pero mas maganda. Pag ako gusto ko yun. Pero in his time siguro, na darating din ang araw. Dahil alam naman ni Ama. Baka hindi pa man panahon ngayon, pero kahit man ako pala, talagang pinagsusumikapan ko na kapaglingkuran ko ang aking kapwa. Dahil mahirap ang hindi naglilingkod. Mahirap ang hindi lingkod dahil danas na natin yan sa ating buhay. Diba mga kapatid? Kaya ang mga pagpalago sa ating kapangyarihan, sa atin bilang tinawag at itinalaga, hinirang ng Diyos, ay hindi ganun kagaling man, pero nandyan siya. Lagi niya tayong pangunahan. Andyan ang banal na Espiritu Santo para tayo ay puspusin niya ng kapangyarihan para tayo araw-araw ay may paglago. May pagbabago. Mahabang proses man ang lakbayin niyan. Ang mahalaga, unti-unti man yan, umuusad ang ating pananampalataya. Amen? May paglago. May pag-usad ang ating pananampalataya. Hindi tayo nananatili na balusok sa ating pananampalataya. Dahil hindi pwede pagdating na takdang araw, panahon, ang ating buhay na hiram ay kukunin na ng Diyos. Tayo ay tatanungin, hanapan niyo talaga tayo. Ano ba ang ginawa mo? Ikaw ay nabubuhay pa sa mundo. Nandoon ka pa sa lupa, anak. Hindi niya naman tatanungin tayo. Kung marami ka bang kotse, marami ka bang alamas o mga perlas, marami ka bang kayamanan, hindi po yun, mga kapatid. Amen? Pagkos kung ano ang
ating ginawa. Dapat lumago tayo lahat. Hindi lang ang isa, dalawa. At mamunga tayo ng sagana upang tayo ay kapaki-pakinabang at tayo ay makadaan sa matuwid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. So yun lamang po. Maraming salamat.